And then guys, imekos-mekos na natin. Gagawa tayo ngayon ng Shanghai guys. Hahaluan natin siya ng malunggay. Kasi tipid tips, alam niyo naman, di ba? Kulang yung ating budget. So, itong giniling na ito ay ang halo lang ay carrot and then patatas at saka yung baboy. Sabay-sabay lang ang pinagiling guys. So, wala akong celery na ihalo kaya malunggay na lang ating pangpakulay ng green. And then, ito, dalawang balot ng wrapper. Yes. Gigisa na tayo guys igigisa ko muna yung mix ng pang Shanghai kasi para kahit konting luto na lang ang gawin ay maluluto na siya. Kasi kapag, di ba madaling maluto, masunog yung yung wrapper. So, kailangan mo munang medyo i-light ng luto, half cook yung gagawing Shanghai para lutong-luto siya pag pinirito mo na siya. Ganun. Then, lagyan lang natin siya ng mga sahog-sahog na mga pangpalaza. Para mas malinamnam, lagyan natin ng konting asukal. Patakan natin ng mga ilang lang ng paminta. Yes. Dahil masa-masa na yung ating asin, lagyan din natin. Kinamay ko na at amin din lang naman ito. And then guys, imekos-mekos na natin. Lulutuin na natin. Para mag-mix na yung kanyang lasa. I-half-cook lang natin, i-half-cook. Okay guys, nahango ko na nga yung ating kalan. Minald ko lang. Ilalagay ko na siya dito sa lagay. Para maganda-ganda naman yung ating lagay. Okay guys, ito na yung ating na half cook na pang Shanghai. So, pinapalamig ko na lang siya. At nung malamig na nga guys, ay nagsimula na akong mag-wrap. Diba? Sa pour na sangkap ay makakapaggawa na tayo ng lumpiang Shanghai. Hindi man siya ganun ka-complete or ka-perfect, pero masisigurado mo naman ng masarap. Kasi syempre, nilagyan mo ng asin at saka magic ba naman? Joke lang. Syempre, yung mga natural na lasa nung katulad nung patatas, nung carrot, then yung meat, di ba? Yung mga seasoning, mga pang na lang naman yun, pang additional. Ang masarap pa rin yung unique egg. Itong ginagawa ko guys, ay pangbaon to ng mga chikiting. Kasi syempre, maganda din naman yung ipoprovide sila ng baon sa school. Yes. Pag nagbabalot pala ako guys, binabaluktot ko yung kabilaan ng dulo sa dulo kasi para pag pinirito mo siya, hindi magtatapon yung laman nung ginagawa mong Shanghai. Di ba kadalasan kasi sa atin kapag nagawa tayo, open yung kabilaan. So mas maganda na i-fold mo dun sa kabilaan para hindi siya magtapon. Then may sobra guys, wala ng wrapper kaya hinaluan ko na lang siya ng harina and then egg na isang piraso. Para ma-fried ko siya ng ganyan, mabuo-buo. Para may dagdag ulam kami ngayong gabi. Kasi babawas na kami dito sa Shanghai, gawa ng wala kaming ulam ngayong gabi. Kaya madami naman tayong nagawa. 2 ulaman din naman talaga siya. At saka kahit ilang piraso lang naman kasi nito, swak na, di ba? Pasok na, busog ka na, di ba? Yun lang po guys. Maraming salamat po sa panunod. Enjoy eating. Sana po ay nakatulong ako at may apply nyo naman. Sa 4 na sangkap ay makakagawa ka na ng Shanghai. Pero kung maluwag-luwag ka na, pwede mo naman kumpletuhin. Lagyan mo ng pasas. Ganun. Bye-bye. Thank you so much.